We have a very special topic, no? Hindi po mahirap yung topic natin ngayon, pero isa po itong napakadali lang, pero mukhang namimintis ng maraming mga tao. Okay? Ang topic natin ngayon ay the spirit of true worship, no? Marami pong pagsamba na hindi tinatanggap ng Panginoon, at sa hapon pong ito, pupuntahan po natin yung tinatanggap ng Diyos na pagsamba. Meron akong babasahin sa Bible, starting from Mark chapter 14. Alam nyo, pag nagdoktor ka, 22 years ang haba bago maging doktor ka. Pag naging engineer ka, 16 to 18 years bago ka maging doktor, maging engineer, no? Parang ito ka-while para ma-master mo ang isang career path na nais mo. But there was one important thing that, or lessons that we need to really acquire, wherein not anyone is not allowed not to have this. Pwede kang pumili ng kurso mo, pero ang pagsamba hindi mo pinipili, no? Halimbawa, ako gusto ko maging doktor, ako gusto ko maging engineer, ako gusto ko maging pastor. Pero hindi mo pwedeng sabihin, ako gusto ko maging worshiper. Talagang dapat maging worshiper ka. Kasi po ang worship is not a course. Hindi po siya pinag-aaralan o hindi po siya kinukuhang kurso. Ito po ay ating pinamumuhay ang buhay ng pagsamba. Unfortunately, not many people today, okay, nakakaunawa po ng pagsamba. Tingnan niyo po itong babasahin kong talata. In Mark chapter 14, starting from verse 3 to verse 8, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, particular si Jesus po yan, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume. It is made of pure nard, and she broke the jar and poured the perfume on his head. Verse 5, some of those present were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? Come on, say that word, waste of perfume. Para daw sayang, ano? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked her harshly. Sabi po ng verse 6, leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me. She did what she could. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Ito po yung istorya na si Jesus, nagpunta po doon sa isang bahay ni Simon the leper. And when nagpunta po sa bahay ni Simon the leper, napansin ko po, itong si Simon, in-entertain niya si Kristo, tapos biglang may dumating na isang babae ng pangalan niya si Mary, biglang kinuha yung kanyang alabaster box, binuksan, at binuhos yung pabango. Sa verse 4, meron po kayong mababasa na ito po ay, sabi ng Bible, some were present were saying indignantly to one another. Parang galit sila. Why this waste of perfume? Bakit sinasayang to? Sa ibang translation, ang actual na nagsasalita niyan, si Judas. Si Judas ay laging meron siyang kaisipan, bakit mo sasayangin yan? Ang dami-daming pwedeng paggamitan. No? Alam niyo, pagdating kay Kristo, maraming mga tao, parang, ba't gano'n, ano? Nagpunta ako sa gawaan ng gitara, may isang mama dumating, nagpagawa ng gitara. Sabi ng kanyang papagawa, eto ayusin mo to ha, ginagamit ko yan kasi may mga show ako sa gabi. Ginagamit ko yan. Etong isa, o yan, gawin mo na rin yan, palitan mo lang ng string, ordinary lang, pansimbahan lang naman yan eh. Narinig nyo na ba yung sinasabi ni iba, pangsimbahan lang naman yan eh. No? Parang sinasabi ni Judas, ba't nyo sinasayang yung pabango kung ibinenta na lang yan, makukuha natin yung pera pang isang taong sweldo eh. Hindi pwede natin ipakain doon sa mga mahihirap.
Hindi pa nasayang. Sabi niya, why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year wages. And the money will be given to the poor. Naggalit sila sa babae. Pero sabi po ng verse 6, sabi ni Lord, leave her alone. Tigilan niyo siya. Okay, makialam. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Pagdating po ng verse 7, ito yung matinding binanggit ni Lord. Yung mahirap, lagi nyo naman kasama. At kahit anong oras, pero nyo tulungan. Pero, hindi nyo ako palagi kasama. Itong istoryang ito, makaka-relate tayo dito. Kasi merong ugali ang mga taong simbahan na pagdating sa pagsimba, pagsamba, mukhang parang nangihinayang tayo na ibigay yung pinakamaganda, pinaka-the best para kay Lord. So makikita nyo yung mga tao parang ganito. Pag sa opisina nila, haharap kay Mr. Tan, grabe kung todo forma yan, pare. Matindi. Grabe yung damit niya, planchadong-planchado. Yung kurbata niya, ipantaga mo, makakaputo lang kahoy. Yung pantalon, grabe. Yung pinakamamahalin, yung sapatos. Papuntahin mo kay Lord, sa linggo magsisimba. Naka-tsinelas, naka-short, naka-t-shirt. Bakit? Kay Lord lang naman, sayang. Ang daming guilty ngayon. Tingnan niyo yung katabi niyo. Bukas, ang porno naman yan. Pagdating ng Sunday, losyang. Mga babae, pagdating kay Lord, losyang. Pagdating kay Mr. Tan, the best. Talaga. Ano, ha? Araw-araw nyo nang kasama si Mr. Tan parang sabi ni Lord. Yung mahihirap, araw-araw nyo nang kasama yan. But you will not always with me. Hindi naman araw-araw may ganito Isang beses lang siya sa linggo. Yung araw-araw, sanay tayo, maganda. Kay Lord, ay sayang. Sayang, di ano na lang. Wag, sayang. Bakit pag kay Lord sayang, no? Sino sa inyo sinuot yung pinakamagandang sapatos nyo kasi ngayon ay worship service? Wala. Ibang usapan yan. Sino sa inyo ang susot mo yung pinaka-the best mo kasi para kay Lord to? Ay, nako. Marami tayong yuyuko. Yuyuko tayo. Mapapahiya tayo sa ating mga sarili. Sabi, bakit ganun ako? Pagdating sa opisina ko, pagdating kay Mr. Tan, kay Mr. Lee, kay Mr. C, kay Mr. Ang, bakit pagdating sa kanila parang, yes sir. Smarte. Pagdating kay Lord sa worship, tara, tagal lang magtapos, init sa labas, nakapayo. Sino sa inyo, ako pag naiisip ko, yung may naalala akong verse, Revelation chapter 3. Buksan natin to. Nasa verse 16 ano ba sabi dito? So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit out of your mouth. Merong Bible verse yung tungkol sa lukewarm. Maligamgam ba? Pag meron kayong pagkain, kung ayaw nyong mabulok, mapanis, lagyan mo ng hot fire. Yung apoy na yon, iinitin nyo yung pagkain. Hanggat nandun yung apoy, hindi mapapanis yung pagkain. Kasi yung init nun, yun ang pumapatay sa mga germs, kaya hindi niya na-spoil yung food. On the other way around, pag wala kang hot, the other way to preserve food is to use cold. Ilagay mo sa ref, sa loob ng freezer. Kahit gulay yan, kahit pansit yan, kahit baka yan, as long as nasa loob ng cold temperature, hindi nabubulok. So, kapag mainit, hindi nabubulok. Pag malamig, hindi nabubulok. Pag lukewarm, pastor, sorry. Bakit pag ako nasa Amerika, ang tagal mabulok ng pagkain, lalo na sa eastern area, no?
Kasi doon, winter, yung pagkain doon, hindi na namin lalagay sa rep. Sa lamesa lang. Okay na, hindi nabubulok. Sa Pilipinas, dahil tropical area, lalo ngayon, nasa mga 32, 34, 36 yung temperature, ilagay mo yung ulam, in a matter of few hours, panis. Now, nakatikim na ba kayo ng mainit na sabaw? Pagod ka? Oh, nakaka-repress, di ba? Tama? O kaya, uminom ka ng malamig na sana pagkain, pag inom mo, oh, refreshing. Eh, yung gitna, yung lukewarm, panis. Pag inom, boom, panis. Paano yun? Sino sa inyo nakaranas ng boom, panis na pagkain? Grabe. Sabi ni Lord, yun ang ibig sabihin. Bakit pag sa pagsamba, Diyos ko po, patawarin niyo po ako. Bakit parang panis yung bigay natin kay Lord? Naramdaman niyo ba yung pinagagagawa niyo kanina? Andito nagkakantahan tayo, nag-worship. Ikaw, ganun ka, boom, panis. Sabi ni Lord, ito mga nasa harapan, mukhang ganado. Hot na hot sa akin. Di ba? Yung iba naman dito, ayaw sumamba. Eh, hindi naman kasi Christian yan, cold na cold, di ba? Ito, mga Christian sa likod. Sabi ni Lord, grabing worship to, panis. Bakit? Totoo bang may panis na worship? Ayan, basahin nyo. Meron. Kayo ba concerned sa inyong pagsamba? Na pagpasok mo dito, sabi mo, Lord, ayokong bigyan kita ng panis na pagsamba. Gusto ko yung pagsamba ko, hot na hot for Jesus. Sino rito yung gusto mo, yung true worship mo, mainit na mainit? Taas yung kamay. Ha? Di ba, pag pagtaas, lukewarm na lukewarm ka pa rin, Boom, panis ka talaga. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kailan ka kaya magiging hot kay Lord? Hindi, sabi mo, matagal na akong hot na hot kay Lord. Sa pagsamba, huwag niyong kalimutan ito, sinusukat pala ng Diyos. Nung si Mary nagbigay ng mamahalin as an expression of love, abay, nagsinita nung iba. Sabi, huwag niyo ang gawin yan. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng tao. Sa iba, yung pagsamba, waste. Pero kay Lord, nagagandahan siya. Ang ganda nung ginagawa niya. Alam niyo, ang pagsamba natin sa Diyos, hindi mahalaga sa ibang tao Pero kay Lord, maganda ito sa kanyang paningin. Ito ay hot. Are you listening? Are you listening? The moment na pakinggan mo yung sinasabi ng mga tao, yung pala, Judas pala yun. Minsan po, may nagsabi sa akin, Pastor, you are wasting money. Why you are paying hundreds of thousands para gamitin ang PICC? Sabi ko, parang naririnig ko si Judas. Bakit? Ikaw ba nagbabayad? Kung gawin mo namin ito, magbayad kami ng daang-daang libo, karapat-dapat lang para kay Lord. Amen po ba? Ano gusto mo? Magsamba kami sa garahe? Na bulok-bulok? Alam nga naman, magturo ko ng heaven's message in the middle of hell. Siyempre, gusto ko naman naka-aircon. Amen. Para malamigan ng Holy Spirit. Amen. Ang ibig ko sabihin, pagdating kay Lord, ibigay natin yung pinaka-the best. Tama po ba? Bilang pastor po dito, I'll try to give my best. Pumipili po ako ng magandang lugar para pagdating ninyo, yung place of worship, maayos. Amen. Tama po ba? Tapos darating na yung mga tambay sa loob. Yan, yung mga Kristiyanong bulastog ba? Yung pagdating sa simbahan, nakala mo, ang inaharap, yung mga metro aid sa kanto. Pinuntahan nyo po, Diyos. Amen. Abay, ayusin nyo naman yung pag-present nyo sa sarili nyo. Huwag naman bumpanis. Tama po ba, mga kapatid? Because true worship is what God seek among us. Naghahanap si Lord ng mga true worshiper.
Eh minsan po ang mga Kristiyano pag nasa simbahan, nasanay po kasi tayo previously, pag religion, padala-dala lang ng kandila, padala-dala lang ng mga barya sa doon sa box na bakal, padala-dala lang ng bulaklak, padala-dala lang ng mga panyo, papunas-punas sa poon. Yon, okay na yon. Pero po dito, iba ho. Iba. Napansin nyo, wala ho ditong kandila. Bakit walang kandila dito? Kasi dito naniniwala kami ang nangangailangan ng ilaw. Si Lord ang light. Hindi ko iilawan si Lord. Bakit? Madilim ba si Lord? Ha? O tayo nangangailangan ng ilaw, taas ang kamay. Ayun. Bakit dito parang wala kayong binubuhat na poon? Ay, sorry ho. Dito hindi namin binubuhat ang Diyos. Kami ang binubuhat ng Diyos. Sino makakabuhat sa Diyos? But religion will think He will carry you. Tama? God, hindi natin buhatin ng Diyos. Hindi natin pwedeng ilawan ng Diyos. Maliwanag siya, tayo madilim. Amen po ba? Hindi natin pwedeng punas-punasan ng Lord. Bakit? Madumi ba siya? Tayo madumi. Hinuhugasan niya tayo ng kanyang banal na dugo. O ano pa gusto mo? Ibang-iba po pag nasa Panginoon. True worship speaks something totally different. Alam yung isang nakakalungkot, pipila kayo dyan, malayong lugar, pupunta kayo dito. Tapos ang ibibigay mo lang pala, dahil hindi ka handa, panis. Lukewarm worship is unacceptable to God. Huwag nyo, sorry talaga. Hindi ko to pwedeng hindi sabihin sa inyo. Because the only acceptable worship is hot before God. Amen. Either hot or cold, but not lukewarm. Apparently, itong babaeng ito, yung nagdala ng spikenard na yon, sa tingin nyo, ang worship niya, lukewarm o hot? Sa tingin nyo? Hot yun, pare. Nabigla si Lord eh. Ang galing. Ang ganda. Now, ano ang involved, ano ang mga reason why Mary's worship is what God desires? Bakit yung spirit of truth ng worship na kay Mary, samantalang wala minsan sa atin? Bakit ang worship niya hindi sinusuka ng Diyos? Ba't yung pagsamba natin sinusuka ng Panginoon? Well, tingnan natin, para ngayon, yung ating pagsamba, ma-check. Sino rito willing ma-check ang pagsamba? Taas yung kamay. Okay, ito yung pagsamba niya. Number 1, ito po yung true spirit of worship. Okay, number 1, the true spirit of worship is giving our all. Yan. Yan po ang una. According po dun sa estimated na price ng precious box, 300 denarii, yun po yung salary for 1 year wages. If you consider it, that's a lot of money. 1 year worth of wages, at ang box na yon, extravagantly, binigay niya. All kay Christ. Probably, sa kanilang kultura nung panahon na yon, ang babae, pag siya'y mula bata mag-iipon ng pera, hanggang maipon niya yung 1 year wages na yon, tapos bibili na siya ng alabaster box niya. Yung perfume na yon, itatago niya yon. Sikreto, may pagtataguan siya, hindi niya ilalabas yon. Ilalabas niya lang yon sa araw ng kanyang honeymoon pag siya'y kinasal. Alam niyo gagawin doon? Bubuksan niya yon at ibubuhos niya sa kanyang buong katawan doon sa araw nung gabi nung honeymoon. Wow! Na-imagine niyo ba? Yung babae, mag-honeymoon, yung pabango ibubuhos sa ulo, hindi yung ano na, hindi ganon. Buhos pare, extravagant, lahat, yung patilog. Ang bango nun, di ba? 1 taon no, yung gagamitin lang yon para sa araw ng honeymoon. Yung binuhos kay Kristo, yun yung pabango na yon. Dalaga siya eh. Parang sinabi niya kay Kristo na ganito, Panginoong Yesus. Kaya humanga si Kristo eh. Nakita niyo to? Hindi niya tinanong, nakita niyo to? Bibigyan ko sa'yo. Hindi. Walang salita. Hindi siya nagsalita. Binasag niya. Binuhos niya. Pero habang ginagawa niya yon, tinitingnan ni Kristo sa ng mga tao, pare, alabaster box yun. Pang mister niya yun ah.
Hindi niyo naman niya asawa si Kristo. Oo, hindi ho asawa niya si Kristo. Pero ang pinakamamahal niya si Kristo. Kaya mas mahal niya pa sa asawa si Kristo. Kaya yung pabango niya, sabi niya, Lord, hindi ko to ibibigay na sa asawa ko sapagkat labis-labis ang pagmamahal mo sa akin. Ito yung kaya kong ibigay sa'yo. Yung para sa magiging asawa ko, sa'yo na. Kasi nahumaling ang pag-ibig ko sa'yo. Grabe itong babae na to. Sino sa inyo kayang ibigay yun sa Diyos? Yung ibibigay mo na sa asawa mo, binigay mo na lang kay Lord. At yung asawa mo hindi magseselos dahil sabi ng asawa mo, alam ko namang gagawin mo yan, mas mahal mo sa akin si Lord. Nahanga ako sa misis ko, nung kami po bago magpakasal, sinabi niya sa akin yun Oriel, wag mo lang tatalimutan. Alam ko, love na love mo ko. Pero gawin mo lang akong pangalawa, unahin mo na si Lord. Dahil baka ako mauna, madisgrasya tayo pareho. Kaya ako nag-covenant sa Panginoon, Lord, ang una kong mamahalin ikaw, yung misis ko, pangalawa lang yan. Amen. Sino rito yung misis? Gusto mo mauna ka pa kay Lord. Kaya kita mo si Lord mabantot, nakakasuka, ikaw mabango. Hindi ho ganun Ang tama, una si Lord. We have to give all to Jesus. Because true worship happens when we are willing to give everything. The truth is this, majority of us, naku po, nakakaya po sabihin, we always give the leftovers. She gave the best. We gave the leftover. Bakit pag kay Mr. Tan bigay todo? Ha? Madinig mo lang. Si Mr. Tan dumadating, uy. Good morning, sir. Attention, talagang ganon. Di ba? Uy, si Mr. Lee. Si Mr. Lee. Mr. Lee, good afternoon. Si Mr. Ang, si Mr. Ang. Mr. Ang, good afternoon po. Si Jesus. Hoy, tawagan ni Jesus. Sandali, busy pa ako. Bakit pag kay Jesus? Napaka-lousy natin. We are willing to give all to our masters like Mr. Lee, Mr. Tan, Mr. Ang. Siguro sabi ng iba, Pastor, puro Chinese yan sinasabi mo Yun na nga Pati sa negosyo, puro na lang Chinese. Kailan kaya magkakaroon ng mga mahaba apelyido, no? Yung mga apelyido, pangdanganan, ang haba, no? Di ba? Pinagbuhatahan, ng mga pangalan, di ba? Wala puro may isita lang. Balikan mo si Jesus. Parang pagdating kay Jesus, tipid na tipid tayo. Totoo ba to? Come on, liars, go to church. Pagdating kay Jesus, we just give the leftovers. Di ba? Tatrabaho tayo mula Lunes hanggang Sabado, Linggo. Pare, pasensya ka na. Pagod na ako Ang dami kong ginawa nung last week. Ngayon, sisimba tayo. Sa port service na lang ako. Pahinga muna ako. Huwa muna akong lakas. Walang tinira kay Lord. Kay Mr. Ang ubos. Kay Lord, wala na. Kaya yung iba sa inyo, pagdating dito, sabi niya, sa likod tayo umupo. Bakit? Pagka inantok tayo, may laban, di ba? Di tayo makikita ni Bishop, bubulyawan tayo nung pag nakita tayo natutulog. Kaya yung iba po sa atin, kakita nyo sa harapan, walang umuupo talaga sa harapan. Ewan ko anong hiwaga meron sa upuan sa harapan na yan, no? Ang mga tao, mas okay na lang sa likod, wag na sa harapan. There's something wrong. Pupunta, yung iba dito, talagang pag dumating si Mr. Ang, nakalabas na yung recorder, baka may mamisir, i-record ko to. May dala pa siyang iPad, may recorder din. Tapos may dala pa siyang lapis sa notebook. Talagang walang pakawala, there will be no word that will fall to the ground. Pagdating kay Mr. Lee, pagdating sa simbahan, tingnan mo, walang dalang notebook, walang dalang Bible, wala. Jesus lang naman niya. Ayan. Madaming guilty dyan ngayon. Tingnan yung katabi mo. Sabi mo, ikaw topic ngayon. Walang dalang Bible, walang dalang notebook. Kasi nga si Jesus lang Amen. Pero tanong mo, ba't ka nagpunta? Atin ako ng worship. Atin ako ng worship. Naganda ka ba? Kailangan ba?
Nakakasuka ka, sabi ng Bible. Lukewarm eh. Walang excitement. Mararamdaman mo yung mga Kristiyano walang excitement, walang preparasyon yan. Hindi na naliligo, nagsisimba, kahit wag na mag-toothbrush, kay Lord lang naman naharap eh. Di ba? Hindi na naligo, wala, darating lang yan. Si Jesus lang naman eh. Sino sa inyo, kayo ng umaga, pagkagising, sabi mo, ganda ng umaga, Lord, linggo. Oh, thank God, it's Sunday. Hallelujah, naligo ko na kaagad. Sabi ng nanay mo, anak, mukhang nagpapaganda ka. May date kami ni Jay, Lord, Nay. Sino na naman Jay yan? Si Jesus. Di ba? Nasa jeep ka pala, excited ka na, praise God. Hallelujah. Mama, ito hubayad ko, praise the Lord, hallelujah. Grabe naman to. Ito yung suklay mo, thank you po, praise God. Sino sa inyo ganun? Ha? Excited ba kayo ngayon nandito? Nung magtutugtugan na tayo, ha? Excited ba kayo? She didn't give the leftover. She gave Jesus the best. Yan po ang natutunan ko sa kanya. She didn't hold anything back. She brought everything that was of value, may halaga, and importance to her. And she simply laid it before Jesus' feet. Hanga po ako sa babaeng ito. Binigay ng todo. Pangalawa, nung kanyang pagpunta doon, Mary came to become a blessing. To be a blessing. Pumunta siya para maging blessing. Napansin ko, she didn't ask anything from Jesus. She didn't come to receive, she came to give. Grabe mga Kristiyan. Tara, simba tayo. Bakit? Ang dami kong problema eh. Tara, muna tayo. Hingi tayo ng blessing kay Lord. Kaya pagdating sa simbahan, Panginoon, Panginoon, ano? Panginoon, kailan ka ba matuto magsigaw ng Panginoon? Lagi na lang Panginoon. Kaya mga tao pagdating, receive, give me, Lord, give me. Pastor, pag-pray niyo po ako, pengi. Kailan ka ba pupunta dito na ikaw naman ang magbibigay? Sino rito nagpunta? Ba't ka pupunta? May ibibigay ako kay Lord. Ano yun? Naalala ba si Mary, the alabaster girl? Meron din akong dalang alabaster ngayon. I'm ready to give it to Jesus. Sino sa inyo nagdala ng alabaster box sa araw na ito? Yung pinaka-precious thing, yung pinaka-most valuable thing sa life mo, even your dreams, your aspiration, your desires, you are willing to give it to Jesus. Come on. Tayo po, leftovers. Pumunta tayo dahil may hihingin tayo. Pumunta tayo sa church because gusto nating receive. Psalms 34 verse 1, may binanggit po ang Panginoon. Basahin niyo yan. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my what? Mouth. Say that word, mouth. Pag pumunta kayo dito, dalhin niyo naman yung bibig niyo. Yung iba kasi pag nagpumunta simbahan, tahimik. Parang naiwan sa bahay yung bibig. Ano gagawin mo? Nag-o-observe. Hindi niya masabi sa sarili niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. Yung bibig na yan, binigay sa iyo ni Lord, hindi para maging chismosa. Yung bibig binigay sa iyo, Lord, so that you can bless the Lord continually in your mouth. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ka pala may bibig. Para magpuri sa Kanya. Amen? Tama po ba? Hindi ka naman pwede pumunta sa opisina mo, andiyan si Mr. Lee. Sabi mo, sa harap ni Mr. Lee, praise the Lord, praise God, hallelujah. I will praise the Lord at all times and His praise will be continually in my lips. Mr. Lee, pasensya na po kayo, kasi yung lips ko, ang lagi nagsasalita ng papuri kay Lord. Puri na matanggal ka na kagad sa trabaho. So hindi ka makapagpigil doon, di ba? Tama, pag uwi ka naman sa bahay mo, nanay mo, hindi Christian, praise the Lord, praise, nag-iba ka na naman ng religion, ano? Hindi naman po, aawahin ka na naman.
Sumakay ka sa jeep, praise the Lord, magagalit siya mga katabi, kami ka, tutulog kami. Punta ka sa Mall of Asia, magsisigaw ka, pagtatawanan ka. Pare naman, pumunta ka na dito, pwede ka nang sumigaw dito. Magtatalak ng mga papuri sa Diyos. Walang magpipigil sa iyo, walang magbabawal sa iyo. Ba't tahimik ka? Ito na nga lang kaya nga sabi ni Lord, yung mga mahihirap, sa inyo na yan araw-araw. Pero minsan nyo lang akong makasama. Tuwing linggo, isang beses lang pare. Ngayon lang. Pagdating mo pa, tumahimik ka pa. Sinaway ka ng demonyo, huwag ka magsasalita. Hayaan mo sila, ikaw wag. Sabi mo, salamat Satanas ha. Buti na lang binigyan mo ako ng wisdom. Siyempre nandito na kayo. Dapat, ano sabi po? I will bless the Lord at all times. His praise will be continually. Alam niyo po, ito lang ang lugar na walang magbabagal sa iyong magsisigaw para kay Lord. Pag kayo nagpuri dito, hindi ko kayo pipigilan. In fact, matutuwa ako. Alam niyo kayo saan ako nalulungkot? Nagsisisigaw ka na sana, yung bibig mo ginagamit mo. Pero bakit parang nakagapos ka? Parang may nagbusal sa bibig mo. Ano ba nangyari? Ha? Iba't kay pag Mr. Tan, opo, ang lino ng salita. Yes, sir. The sales, the return of your investment is in good condition, sir. Your strategy is effective, sir. And I'd like to commend you on that, sir. You're good. You're awesome. Praise the Lord. Napakabuti mo, sir. Sambahin ka at purihin ka sa lahat ng nilalang. Dakila ka, Mr. Ang. Grabe, pinapurihan mo. Pero si Mr. Ang, hindi naman namatay sa'yo yun. Ni dugo, walang ipinahid para sa'yo. Pero si Kristo, kapatid, binuhos niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para lang makawala ka sa kalokohan ng kasalanan mo. Tapos ngayon, tahimik ka. Kung magsalita ka man, walang kagana-gana. Boom, panis. Kailan tayo matututo ng worship? Samantalang ipinapakita po sa atin ang worship, ay dapat po, we come to bless our God. To become a blessing. Amen po. Pangatlo, Mary have a singleness of heart. Nung pumunta po siya sa lugar na yon, single eye. No? She came to see only one person. Huh? She didn't come to see Simon Peter. She didn't come to see John or anyone else. No? She don't even listen to all those words of intimidation coming from other people while she gave the alabaster. Hindi niya inintindi yun. Hindi siya nagpunta. She didn't come to the house to check out the beauty of the appliances. She came to see Jesus. She didn't come to hear someone who will preach or stay there because somebody is there. No. She was there because of Jesus. It doesn't matter kung sino man yung mga tao sa loob, wala siyang pakialam. Ang mahalaga, she came for Jesus. Ang mga Kristiyano ngayon, ibang klase. Nalulungkot ako, magyayaya. Doon tayo mag-church, bakit? Alam mo, doon si Piolo. Doon nagsisimba si Piolo. At ang balita ko, tuwing 10:30 siya dumadating. Tara, let's go to Piolo. You mean you go to church because of Piolo? Kasuka-suka ang pagsamba. Hindi tayo nagpupunta sa simbahan dahil may nagsisimbang artista. Purihin ang Diyos kung ang mga artista na to naging Kristiyano. Pero hindi sila, yung mga artista na yun, hindi naman sinasabi magsimba kayo dahil andito ako. Hindi. Tayo lang may simpleng panis na pagsamba, kaya kung ano-ano pinagagawa natin. Nakabalita na ba kayo na may mga simbang artista? Ano nararamdaman mo? Alam mo, parang ako gusto magsimba. Bakit? Kasi, alam mo naman ako, di ba si Lord naman, lahat naman nandiyan, di ba? Kahit saan church ako, di ba? Ang dami natin pinag-iisip. Pero sa totoo lang, you don't come to Jesus as your pure motive. Yung iba naghahanap ng aircon, ng carpeted. Yung iba nag-aabang na yung pinakasikat na preacher o pastor. Yung iba nga, hindi sila nakikinig kasi gusto nila yung speaker, Amerikano. Pag pango ang tulad ko, pango ako, hindi ako Amerikano.
Hindi sila makikinig kasi panguyan, pare. Doon lang sa mga Amerikano, mga tulisan ilong yan. Mga imported. Ibig mo sabihin, nagpunta ka dito dahil sa imported na ilong? Sino sa inyo nagpunta rito sa lugar na ito? Hindi naman dahil kay Pastor Riel, but you come here because of Jesus. Ha? Iba sa inyo pumipila, napapagod. Isa lang naman dahilan because of Jesus. Ba't kayo nagtsaga diyang maghintay? Ang tagal. Because of Jesus. Bakit kayo nahayaan nyo sarili na initan? Because of Jesus. Bakit kayo nakikipagsiksikan? Because of Jesus. Because we have a single eye. We have a single heart. The singleness of our heart caused us to come for no other reason except because of Jesus. Amen. Yung iba nagpupunta sa church kasi maganda ang music, magaling yung choir, magaling yung worship team. Yung iba naman nagpupunta kasi marami mga friendly. Yung iba sabi, ayoko na dyan, di mga friendly mga tao. So nagpupunta ka sa church dahil sa friendliness ng church. No. Pag nagmamature ka na sa Panginoon, nagpupunta ka na dahil kay Jesus. Amen po ba? Hindi dahil may mga friends ka. No. In fact, dyan nga masusukat eh. Alam niyo, minsan nalulungkot ako. May mga Kristiyano, yung mahilig lang magpa-identify. Saka nag-church ngayon. Nag-church ako dun sa Christian Fellowship. Dun sa mayaman, dun ako nag-church. Tama ka. Dun sa may yes. Hindi naman niya kakilala, hindi naman siya kaano-ano. Pa-picture lang ba? Ay, Piolo, pwede ba pa-picture tayo? Yan. Selfie lang tayo. Tapos pag nakita yung friends mo, tropa ko yan, si Piolo yan. Tiket kami. Ano ngayon? Sabi mo sa akin mo, ano ngayon? Kaibigan mo si Piolo? Ano? Kung kaibigan mo. Kaibigan ko si Jesus. Sino yung kaibigan mo si Jesus? Wala sa kalingingan si Piolo. Hindi ho minamaliit ko si Piolo dahil mas gwapo ako sa kanya. Hindi ho yun. Hindi yun. Sa totoo lang mga kapatid, nandito tayo dahil kay Kristo. Tama po ba? Amen? May mga Kristiyanong ugali, yung nagpapa-identify doon sa sikat, sa kilala, sa mayayaman. Kasi siya walang sariling personal identity with Christ. Kaya pag nakakakita ako ng ganyang tao, pinagmamalaki niya yung church na ganito, mayaman, sikat na lugar. Ang sinasabi ko sa kanya, ito, walang sariling personalidad. Malamang to, second-hand Christian. Parang ganito, Abraham walked with God and Lot walked with Abraham. Nadidinig niyo ako? Paul walked with God and Demas walked with Paul. Walang sariling lakad para sa Diyos eh. Sumasabit lang eh. Nantindihan niyo ako? Ang totoong Kristiyano, wala doon sa title, wala sa pangalan. Ikaw kasi ang hinahanap ng Diyos, hindi yung katabi mo sa selfie. Tingnan yung mga tao, mayat change ng picture profile. Ang hinahanap ni Lord, change life, hindi change profile. Naintindihan niyo ako? Ang hinahanap ng Diyos, yung mga totoong single ang kanilang mind para kay Jesus. Alam niyo, maaaring hindi niyo favorite ang preacher, but that is not why we are here. Amen. Maaaring ang music hindi niyo type, pero that's not why you are here. Amen. Probably the people who are not present, pero that's not the reason why you are here. The only reason why I am here is because I want to worship Jesus. Do you hear that? Number 4, tinan nyo. Mary's worship was spontaneous. Spontaneous po ang pagsamba niya. Pag sinabi kong spontaneous po, she didn't wait for the Spirit or a person to move her to worship God. She didn't wait until just the right time in the service. She didn't wait for somebody to help him, to push him. Parang ganito, minsan sa simbahan, sa pagsamba, yung iba pinipilit mo pa, ano? Tama, naawa ko dun sa worship leader. Taas mo natin mga kamay kay Lord. Sige po, taas nyo pa po. Taas po. Sabi ko, wow, itong worship leader. Palakpakan natin po si Lord. Ano ba naman yan? Palakpak lang yan sa artista eh. Yung palakpak para kay Lord. Sige pa po, lakasan.
Sabi ko, ganito ba talaga ang mga tao ngayon? Uutusan mo pa? Ha? Tumayo po tayo lahat. Sige po, wala pong nakaupo, tayo po. O, tumalon tayo kayo. Sabi ko, bisa sa words, ganyan ang mga tao, huwag mo utusan. Tingnan mo kung ano gagawin nila. Ano nga nangyari? Nag-worship ng patay. Umiyak po yung worship leader, sabi niya, Pastor. Hindi po nila alam ang worship eh. Sabi ko, halika, turuan natin sila ng spontaneous worship. Sino rito yung, tutulak pa ba kita para sumamba ka sa Diyos? Yung palakpakan natin si Lord, sige po, lakasan pa natin. Gagawin pa kita? Ha? Palakpakan natin ng Panginoon. Itaas mo ang iyong mga kama, gagawin pa kita? Kailan ka matututo na kaya ka nagpupuri? Si Haring David, tinanggal niya ang kanyang crown, hinuban niya yung kingly garments. Then he began to jump and dance before the Lord as if nobody is looking at him except God. Naalala ko tuloy si Tracy. May anak po ko si Tracy. Nakikita niyo ba yung anak ko? Hindi ko papayag sumayaw yan dyan. Gusto niyan dito. Wala pa ho siyang alam. Ang maganda kay Tracy, hindi niya pa kilala si Mr. Ang, si Mr. Lee. Wala siyang kilala. Isa lang kilala niya si Jesus. Malamang pag nakilala niya si Mr. Tan, si Mr. Lee sa buhay niya, baka mag-iba yung gawin ni Tracy. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo akong ituro sa kanya na may isang dakilang taong tumutulong sa kanya araw-araw. Hindi si Mr. Lee, si Mr. Tan, si Kristo. Para one day she could spontaneously express her worship before God. When was the last time nag-spontaneous worship ka? That you just stood up, you cry, because you think about the cross. You raise up your hands. Nobody is clapping, but you are clapping in adoration of your God. It's just simply an spontaneous worship. That is the only acceptable worship kay Lord, mga kapatid. When something deep inside of us cause us to do something outside. Kapatid, pag naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo mapipigilang itaas ang iyong kamay, hindi mo mapipigilang pumalakpak, hindi mo mapigilang tumalon because you know you are indebted to Christ. Mga kapatid, sana dito sa Dulos, may totoong worship na nagaganap pag Sunday. Amen po ba? Sana mayroong mga tao ditong that out of their deep feelings and affection to Christ, they learn how to raise up their hands. They learn how to clap, not because somebody is telling them to do that, but deep inside of their heart, coming out from their heart, Lord, you're amazing. I want to praise you. Alam nyo, sa tanghali pong ito, ang pinakahuli ay ang worship without reservation. This is one of the most important, mga kapatid. Yes, without reservation. We can clap our hands. We can raise up our hands. We can raise up our voices. We could lift up our hearts in praise. It overwhelms us because of God. Amen? Napansin ko kay Mary, wala po siyang reservation. The precious buck represent her life's wealth. Kung ano yung pinaka-priceless na pressure sa kanya, treasure, yun ang ibinigay niya. Ito po yung nagsisimbolo ng ating mga buhay that we love God so much na wala tayong i-reserve pagdating kay Lord.